Hi everyone! It's me, Angel. Welcome back to my YouTube channel. So sa ating mga sisi dyan guys na nagka-miscarriage, no, pag-uusapan natin sa video na to dahil maraming nalilito dito guys. Ang date ng delivery or date of miscarriage na ilalagay doon sa maternity application kay SSS. Okay, naintindihan ko kayo guys dahil ito din yung naging reason kung bakit ako na-denied nung first attempt ko sa application. Sa mga nagka-miscarriage dyan guys, ang date of miscarriage po na ilalagay nyo kapag nag-apply na kayo ng maternity benefits ay mag-base po kayo doon sa ultrasound ng inyong OB na may nakalagay na complete miscarriage. Example guys sa akin ha, lumabas sa akin guys ng April 22. So yun yung nasa isip ko na yun na yung date of miscarriage ko, kaya yun yung nilagay ko sa SSS. Kaso, nagpa-ultrasound kasi ako sa OB guys, June na, no? And nung ultrasound ko ng June, yun yung nalagyan ng OB ko ng complete miscarriage. Kaya nung nag-apply ako at ang inilagay ko ay April 22, na-deny po ni SSS, na-reject kasi hindi daw match ang aking date of miscarriage doon sa documents. So yun pala guys, mag-base ka talaga sa ultrasound from your OB na may nakalagay na complete miscarriage, yun ang date na ilagay mo. For example, nakunan ka or lumabas siya sa'yo ng July 1, no? Ay May na lang, magsample tayo ng May, kasi May ngayon. For example, lumabas siya sa'yo ng May 1. Nagpa-ultrasound ka ng May 15. So, doon sa May 15, yun, na result ng ultrasound mo, may nakalagay na doon yung doctor mo, di ba, na complete miscarriage. So, yung May 15, guys, ang ilagay mong date of miscarriage mo. Okay? So di ba mag-a-apply ka na ng maternity kay SSS dahil nga nagka-miscarriage ka. So, pupuntahan mo lang yung benefits, tapos i-click mo tong apply for maternity benefits. Tapos, i-click mo lang tong proceed. Tapos, ayan, dito na guys, sa date of delivery / miscarriage / ETP, ang date na ilagay mo dito, ang ultrasound na may nakalagay na complete miscarriage. Okay? Tapos number of pregnancy, and then i-click mo yung proceed. So dito naman, pipiliin mo tong miscarriage, tapos yung disbursement account mo. And then i-click mo yung proceed. So dito guys, sa attached documentary requirements, no, meron ditong hospitality medical records, proof of pregnancy, proof of termination of pregnancy. So dito guys, sa hospital or medical records, any of the following dito nakalagay si SSS, di ba? Medical certificate, records of consultation, or clinical abstract. So dito naman sa proof of pregnancy guys, yung ultrasound mo, no, yung nakikita naman doon kung ilang weeks ka ng preggy, ganon. Tapos, beta is HCG, ito yung sa dugo guys, di ba? Meron din ako neto. And then early pregnancy factor. Dito naman sa proof of termination of pregnancy, pregnancy test result, ultrasound result, histopathological report, operating room. So usually guys, yung mga ganito, yung mga nagka-ectopic, no, talagang meron silang mga hospital records kasi operation yun eh. Pero guys, dito sa mga same sa akin ng situation, ako kasi 6 weeks lang and hindi ako naraspa. No, as in, hinayaan lang na lumabas sa akin guys. Nung una, kaya dalawa ang reason kung bakit ako na-reject nung first attempt ko eh. Yung date nga na sinabi kong hindi tugma. Tapos, histopath. No, hinanapan ako ng histopath. Wala ako nun. Tapos, natapon ko na rin yung lumabas sa akin. Kasi, ang histopath guys, yun yung lumabas sa'yo. Tapos, dadalhin mo dun sa clinic, no? Tapos, gagawa nila yan ng, yun yung histopath na hanapin na report, no? Hanapin sa'yo ni SSS. Pero ako wala nun. So, ang ginawa ko guys, dahil wala talaga ako, gumawa ako ng explanation letter. No? As in, doon sa explanation guys, per detail talaga, kailan ko nalaman na buntis ako, doon sa positive na pregnancy test result, tapos nilagay ko doon ang date, tapos nilagay ko, please see attach. No? Kasi pinicturean ko yung PT ko, tapos nandun din yung sa attachment. Tapos, first ultrasound, so may nakalagay dito 6 weeks, ganun-ganon. Second ultrasound, ganun-ganon. Tapos kung anong date, tapos nilagay ko rin please see attach. So, ibig sabihin, lahat ng sinabi ko dito guys, meron akong mga supporting documents, no? At ang ginawa ko talaga guys, di ba, pag mag-submit ka dito ng file kay SSS,
Hindi kasi pwedeng paisa-isa, no? Kumbaga sa isang PDF, nandun na lahat. Ang ginawa ko guys, nasa unahan ang explanation letter ko bago ang PT result, ang ultrasound result, no? Kumbaga pagbukas ni SSS ng file, explanation letter ko agad yung mabasa niya, no? Yun yung ginawa ko guys para maintindihan na agad ng doktor ni SSS, no? Ng OB ni SSS na mag-check nun. Para naman, alam niya na yung history kapag titingnan niya yung bawat sabihin ko PTO, titingnan niya yung next na file andito. Ultrasound result, nandito sa page ganito naka-attach, 'di ba? Complete. Tapos guys, ang explanation letter ko is Taglish, no? Hindi ako gumagamit ng English kasi hindi naman ako magaling sa English. Mamaya mahirapan pang umintindi yung doktor ni SSS, 'di ba? So Taglish, merong full talagang Tagalog. Kasi gusto ko maintindihan talaga ng doktor na nagbasa, guys, no? Tapos, hindi ko yung sinulat kamay kasi pangit yung sulat kamay ko. So, tinype ko yung sa computer, tapos inattach ko na lang yung signature ko, yung e-signature ko. Tapos yun, na-approve na ako, guys. So, 2 attempt lang, approve na agad ako. So, doon sa mga nag-apply ng maternity, guys, normal delivery man yan or miscarriage or abortion, no? Pag na-reject kayo sa unang attempt nyo, huwag kayong mag-alala kasi pwede po kayong mag-reapply, no? Kung hindi nyo ma-provide yung mga documents na hiningi sa'yo ni SSS, explanation letter. Ibibigay yun guys ni SSS kasi benefits natin yun as long as no valid yung mga pinagsasabi mo doon. Okay, so that's it. Sa mga sisi natin dyan na may mga katanungan regarding sa maternity benefits, just comment below guys, sagutin natin yan. Thank you so much for watching everyone. God bless.